Great morning guys. Ayan, magandang araw sa ating lahat. Okay, sa pagpapatuloy ng ating Baguio City, no, pag-explore sa Baguio City. Andito tayo ngayon sa West Burnham Place. Isa sa aming tinuluyan na napakagandang condominium. Yes. Na kami po ay located po sa 6th floor. So, yung pinaka floor area po ng mismong condominium is estimated na 80 square meters. Ayan, ito po yung pinaka lobby nila. Ayan, at the same time, nasa 6th floor po kami. Ayan, yung kinaganda nito. Ayan, may balcony po, no? Along Quezad Road po, facing Quezad Road. Ayan, napakaganda po ng view po rito. Ayan. Ito po ay merong 2 bedrooms with marami po siyang extra beds na kung saan kakasya po ang 15 katao sa halagang 5,000 pesos po, no? So 8 katao po kami. Okay, so yung maganda rito sa lugar napakalapit po, no, sa Burnham Park. Yan, sa mga cities, yung mga main attractions na kung saan sabi ko nga a while ago na lalakarin mo na lang, no? Okay, so ayan po ang pinakaloob ng aming nakuhang condominium. Ayan, may kitchen, may mga lutuan. Ayan, napakaganda ng CR with 2 comfort rooms. May shower, heater. Ayan, at kinaganda dyan, yan po ang pinaka view mo, no? Within the 6th floor. Okay, so this time, no, bababa muna kami. At the same time, maghahanap kami ng mabibilhan ng pagkain, no, to secure our foods muna. Yan kinaganda rito, since na it's a walking distance. Ito po ay malapit lamang po sa Good Taste Restaurant. Ayan, so mga 3 minutes walking lang, dito na po kami sa Good Taste Restaurant. Isa sa mga sikat dito sa Baguio City. Yes, our next spot. Okay, so magsisimba muna kami dito sa Baguio City Cathedral. Okay, so well known po, no, sa mga turista ang Baguio City Cathedral, which located lamang po, no, malapit po sa SM Baguio. Ayan, sa Session Road. Okay, so ito po yung napapalibutan ng mga restaurants itong lugar na to. Okay, so we're here po para umattend po ng Hulmas, no? So it's our first time na magmisa po rito ng buo, no? So ito yung kinaganda rito, napagbigyan kami ng magandang parking, hindi kami nag-antay ng matagal. Ayan, ito po yung kapaligiran po sa gilid ng Baguio City Cathedral. Okay, so today po is 15th Sunday of the Ordinary Time. So naumpisahan po namin ng misa, natapos namin. Yung inabutan namin is Tagalog. So this time po English naman. So alternate every hour po ang misa rito, pero may interval po na 30 minutes. Kinaganda rito, maaliwalas po ang loob ng simbahan. Okay, so sabi nga is not para magpakasaya sa Baguio, but number 1, no, to attend the mass. So, sa mga fulfillment na narating mo rito, which our God is guiding us, for giving us our life every day, na gumigising tayo, for the abundance blessings na pinagkakaloob sa atin, sa araw-araw na paggabay niya sa atin. So ito naman po yung time, no, para pagkaloob natin yung oras para kay God. Okay, so this time, no,
So naumpisahan po namin at natapos namin ng buo ang misa. So kaya naging mapalad kami sa aming Baguio trip. At the same time, nabisita namin ang Baguio City Cathedral. At the same time, nakapagmisa po kami ng buong pamilya. Okay, so our next spot for today, so we're going to take a lunch dito po sa Chocolate de Baterol along Camp John Hay. So sikat po itong restaurant na to na kung saan kilala po ito sa best testing nila na Chocolate de Baterol, no? Ayan, so ito po yung pinagkaloob sa amin na dining table. Ayan, yun yung mga menus. Okay, so dito po yung area na kung saan po piniprepare yung mga chocolate na ino-order po ng mga customers. Okay, so isa sa mga signature drinks nila yung chocolate po nila, no? Yung Chocolate de Baterol. At the same time, napakaraming menus po rito, no? Mga seafoods, yan, mga karne, okay, mga steak. Ayan, kompleto po rito sa loob ng restaurants na ito. Okay, so maganda yung spot na pinagkalob sa amin, no? Ayan, so ito yung actual na paggawa ng Chocolate de Baterol. Ayan, ganyan po yung proseso na kanilang ginagawa, no? Ayan, sinasalin sa tasa at sinaserve sa customers. Okay, so after kumain, okay, so our next spot, so malapit lamang po dito sa Camp John Hay Park. So malapit lang, no, sa aming pinagkainan na Chocolate de Baterol. So ito ay napakalawak ng park ng Camp John Hay. So napakaganda pala ng lugar dito, no. Ngayon lang namin siya na-explore. At the same time, ito yung na-enjoy ng mga kids namin, yun, na mag-go-kart, no. Ayan. So napakaluwag po, hindi gaya nung sa Burnham Park na kung saan, no, siksikan. Ayan, dito po magagamit nyo po talaga yung space, no. Ayan. Okay, so explore pa namin. Nakita rin namin may mga accommodation pala rito, yung mga nirerentahan na mga private house. Ayan, so for more info, ayan, punta lamang kayo sa kanilang information center. Okay, as we continued, no, ito po yung itsura ng mini golf ng pangbata. Okay, so sa area na to, pwede kayo dito na mag-picnic, no? Ng buong pamilya, may mga chairs and tables po rito along the area po sa buong surroundings na kung saan pwede nyo po rentahan. Nakalagay nga doon na within 3 hours. So sisingiling kayo doon ng 300 pesos. So meron din po rito na butterfly sanctuary. So hindi na rin namin po na pinalagpas na puntahan at ikutan, kung ano yung itsura. Okay, so dito po yan sa loob ng Camp John Hay Park. It's a private owned company, Camp John Hay Development Corporation, under the Camp John Hay Management Corporation. Okay, so they maintain, no, yung close to nature na kung saan napakalinis po ng lugar na to. At the same time, sobrang presko. Okay, so dito nyo makikita, no, ng mga nagtatayugang mga pine trees, no? At the same time, malaya po yung mga uwak po rito, yung mga crow na nakalilipad. So ayun nga po, no, makikita nyo rito napakaraming mga uwak dito, kung saan minsan may lumalapit sa inyo. Ayan.
So naghahanap sila ng pagkain. So as we continued sa gawing kanan po, andito naman po may isa pang attraction dito, no? Yung Cemetery of Negativism, no? So dito rin pala matatagpuan yan. So ngayon lang talaga namin naikot ang loob ng Camp John Hay. Kasi madalas doon na kami sa pinaka-conference areas during event of our Missionary Families of Christ, no? Dati yon yearly ginaganap, pero during the time after pandemic, no, sa Baguio City Convention Center na siya yearly ginaganap. Okay, so napakaganda ng area na to. Yan, so hindi lang kami pinalad na makapasok po dito sa loob. Kasi meron theater dito sa loob eh. Mga pasyalan, maganda yung pagkaka-landscape ng mga halaman po rito. Yun sana yung puntahan namin, pero until 4 PM lang sila nag-accept ng guest. Kaya tumuloy kami sa gawing baba. Yun nga, yung Cemetery of Negativism, no? So inakala ko nga na sementeryo talaga yon. Ayan. So hindi naman pala, no? It's mostly mga hayop na inilibing. Hindi ko lang alam kung talagang totoo, no? Okay, so comment nyo lang po, no, kung ano yung makikita nyo po rito sa lugar na to. Okay, so pabalik na kami going to Burnham. So nakita namin isang uwak na parang gusto lumapit pa sa amin at gusto pa yata sumama. Okay, so as we continue driving, pababa na po going to Burnham. So doon naman kami mag-explore, no, para mag-bike uli yung mga anak namin. At the same time, hintayin na namin yung night market during 9 PM, no. Okay, so suddenly pagdating ng Burnham, umuulan. Ayan, pero hindi pa rin kami napigilan na explore at ikutan, no, until 9 PM. So nag-open na po ang night market dito sa Baguio City. So napakaraming tao po, no? Talagang ito yung dinadayo tuwing gabi, kung saan marami pong variety of foods na tinda, variety of mga damit, mga sapatos, mga bags, yan, mga accessories, mga tsinelas. So halos lahat po tinitinda po rito ng mga negosyante sa araw. Pagdating sa gabi, yan, dyan naman po sila naglalatag ng kanilang paninda, no, sa night market. So sinasara po ang kalsadang ito, no, sa tapat po ng Burnham Park para mag-giveaway sa mga turista, no, na matangkilik ang mga produkto na galing sa Baguio, gaya ng mga surplus ng mga damit, yan, yung mga well-known na mga jackets. Yan, so dito po kami nakabili ng mga brand new naman siya, no. Yun nga, pipiliin mo lang talaga yung mga bibilhin mo rito. Yan, yung mga The North Face na mga jackets. So nakuha lang namin ng 500 pesos each. Yan. So talagang think twice, piliin nyo lang din yung mga bibilhin nyo po rito sa loob.
Okay, so after 11 PM, so bumalik na po kami dito sa aming tinutuluyan dito sa West Burnham Place. So buong hapong fulfillment, at the same time pagod na katawan. Pero sayang kasi pag-explore ng Baguio pag hindi mo gagawin yun. Yan, yun lang yung kinaganda rito sa lugar namin, no, na aming tinuluyan. Sa breathtaking na kung saan nakakatulong na mapawi yung buong maghapon mo na pagod, no? Sa ganda ng view, no? At the same time yung lamig ng klima ng Baguio na malalasap mo rito yung sariwang hangin. Ayan, yun po yung mga inaasam-asam na mga turista na makarating po rito sa Baguio City. Okay, so sa mga bago pa lang po sa aming channel, please continue to support our channel for JM Vlog Ventures. Bago pa lamang po kami rito sa industriya ng pagbablog. Please like, paki-share na rin po, paki-subscribe, paki-hit po yung notification bell para updated po kayo palagi sa mga video na aming ginagawa. Thank you.